Kaya namin i-manipulate yung mga food para akba dun sa pangangailangan ng pasyente para matulungan kang gumaling or humaba pa yung life mo. Depende yan. Ano ba yung genetical background mo? Ano ba yung medical history mo? Ano ba yung preferences mo? Marami na akong nahawakan na nagsastruggle paano mag-control ng sugar. Susunod dyan yung mga may kidney problems, mataas po yung uric acid, may fatty liver. Ang nangyari sa mga sakit natin, lifestyle. So meaning, kung nagkasakit ka ng yung 40s, 50s, dahil yan yung 20s mo pa. Makikinig ka lang sa mga hindi certified, sa mga internet sources, pwede ka magkamali. Sa healthcare, pa nagkamali ka, may mga irreversible results. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph. At ngayon, may bago akong ipapakilala sa inyo, may bago tayo makakasama moving forward. At yan ay walang iba kung hindi si Mr. Mark Vicente. Si Sir Mark ay isang board certified at licensed na nutritionist at dietitian. So bakit natin siya inimbita? Kasi nakikita namin sa analytics namin, yung audience namin, meaning kayo, super engaged kayo pag usapang kalusugan lalo na sa mga pagkain, dieta, supplements at kung ano-ano pang related. So, naisip ko, why not invite someone na nag-i-specialize talaga dito sa mga to? Not that hindi alam ng mga doctors natin yan, alam na alam nila yan. Pero si Mark kasi, everyday talaga, pun not intended, yan ang kinakain ni Sir Mark. Kumbaga, nutrition talaga. So, Sir Mark, anything you want to share with them to open? Hello mga viewers ng Medico PH. I'm happy and excited maging part ng channel na to at makikita nyo pa ako sa mga susunod na videos para pag-usapan natin yung mga food habits, topics na pwedeng makatulong po sa inyong mga kondisyon. Friends, bago tayo magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soon daw, darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph. Enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. Okay, Sir Mark, as usual, kagaya ng mga sa iba nating doctors, diretsahan tayo dito. Ano bang nutritionist at ano ang ginagawa nyo? Ang nutritionist dietitian na title na hinahawakan ko ay isang profession regulated dito sa Pilipinas. Kung saan ang ginagawa namin ay nagbibigay kami tulong sa mga pasyente na kailangan mag-diet or strict diet. Kasi mostly sila yung mga may conditions na galing sa mga non-communicable diseases or lifestyle diseases tulad ng diabetes, hypertension, kidney diseases, and so on. Sir Mark, ito, na-mention nyo yung salitang strict diet. Nangangailangan na talaga. Anong definition nito? Ito ba yung tipong kung hindi nila susundin yung diet, medyo manganganib na yung kalusugan nila? Parang gano'n, pero ang term na strict diet kasi, yung diet kinakailangan mo na para matulungan kang gumaling or humaba pa yung life mo. Mm. Kasi ang diet na term, lahat tayo nagda-diet 'Pag may nagsabi sa'yo na kaibigan mo, "Uy, nagda-diet ka." Yes, I'm dieting kasi kumakain ako. Mm. Pero 'pag sinabing strict diet, gumagawa ka ng diet outside dun sa normal diet, Mm. which is puwedeng mababa sa sugar, low carb, high fat, et cetera, et cetera. Mm. On that note, Sir Mark, sabi nyo nga, alluded sa last part, maraming iba't ibang klase ng diet, di ba? And hindi naman lahat ng diet okay. Kasi yung diet is basically your eating habits, tama ba ako? So, meron such thing as good diet, meron din namang bad diet. Di ba? Yes. Part din ng profession namin kaya tinawag kaming dietitian. Kasi yung diet, kaya namin gumawa ng maraming diet, kaya namin i-manipulate yung mga food para akba dun sa pangangailangan ng pasyente. Okay. So, depende sa personal health mo. Kasi ano po yan depende yan. Ano ba yung genetical background mo? Ano Mm. ba yung medical history mo? Ano ba yung assessment pa sa body and weight?
Ano ba yung preferences mo? So maraming individual types na kailangan mo naming suriin bago kami magbigay ng diet. And tama ba ako to assume na ang tinutulungan ng nutritionist dietitian hindi lamang yung may karamdaman pero yung mga taong gusto lang maging healthy in general? Yes, kasi ang nutrition, pivotal role yan sa lahat ng life stages. Mula bata, ano, makikita mo, may nutritionist dyan sa mga health center. Ano ba kailangan ni baby? Pag adolescent, teenager, ano bang kailangan ng teenager para mas lalong lumaki, tumangkad? Up to hanggang pregnancy, lalo na sa mga older women or late adulthood. Kasi nagbabago yung katawan eh. So we need to adapt. We need to change our lifestyle para mas maabot natin yung longevity. Super important na na-bring up mo yon Sir Mark, no, na ang diet hindi lang sa goals mo ng figure ng body mo kumbaga o sa kung ano yung karamdaman mo. Age is also a very important Yes. factor, 'di ba, sir? Kasi as we age, we loses our body to produce no, nutrients, bumabagal yung metabolism. So we need to adapt. Hindi lang that feel mo, hindi lang aesthetic purposes. Sa nutrition, pag kailangan ng katawan, makinig ka. So kailangan mo lang onting adjust lang sa diet. Eto Sir Mark, I know medyo bata-bata ka pa pero ano, licensed professional ka na dito. Siguro candidly lang, ano usually yung mga hinahawakan niyong cases? Ano yung mga karamdaman nila or more on gusto lang bang magpamacho at magpa-sexy ng mga nagiging ano niyo, kliyente o pasyente niyo? Sa usapin dyan, sa practice ko kasi nasa consultancy ako, Mm. wellness private. So ang hinahawakan ko, mostly lahat, general population ng adulthood. So meaning mga 30 to 60s. So marami na akong nahawakan na nagsa-struggle paano mag-control ng sugar, which is one of the most na maraming sakit ngayon, diabetes. Isa yon po, yung mga cases namin. Sunod dyan yung mga may kidney failure or kidney problem, sila yan. Meron din po yung mga mataas po yung uric acid, may fatty liver, any name na related sa lifestyle diseases talaga. Actually, tama kayo Sir Mark. Yung mga bagay na yan 'pag tumungtong ka na ng 30, Yes. sa blood test mo dun ka na medyo makakapansin ng kung ano-ano, 'di ba? Oo. Kaya kami mga nutritionist dietitian, kami kasama sa healthcare team. Kasama namin yung doctor, pharmacist, para magkabuo ng holistic wellness or treatment sa isang pasyente. So, ganun yung role namin para matulungan po yung isang nangangailangan. Okay. So, Sir Mark, in your opinion, I know ang mga Pilipino kumbaga pamilyar tayong lahat sa doktor, pamilyar tayong lahat sa nurse, to some degree, medtech, physical therapist, pero yung nutritionist, dietitian, kumbaga yung kamalayan ng Pilipino, hindi lahat nakakaalam tungkol sa profession nyo eh. Eto ang tanong ko ngayon, kung ako yung average Filipino, kailan ko malalaman kung kailangan ko ng services ng isang nutritionist, dietitian? 2016 lang kami nagkaroon ng legal na batas na nare-regulate yung mga dietitian versus sa mga nutritionist. So, ganun lang siya ka-recent. Kaya sa mga Filipino viewers, sa mga medical viewers natin, gusto ko iparating sa inyo na magkonsulta sa mga dietitian. Kasi kaya kami tinawag na dietitian din, food doctor. So kung may doctor doon sa labas, kami yung doctor naman sa food. Okay. Eto Sir Mark, siyempre eto tanong pilosopo lang ha, at saka tanong ng gustong magtipid. Kunyari ako may diabetes na akong konti, like o pre-diabetic, tumataas ng konti ang sugar ko, cholesterol ko medyo lumalagpas na dun sa limit, triglycerides, ganyan. At sasabihin usually ng doktor 'pag pinakita mo yung test na gano'n sa kanya, "Oh, mag-diet ka." Sasabihin niyang ganyan sa'yo, 'di ba? Although, typically hindi ka naman niya sasabihan ano yung kakainin mo, eh. Sasabihin lang niya, "Mag-diet ka, iwas ka sa mataba, iwas ka mo sa matamis." Yun lang. Pero to me, as a patient, it's a bit general, 'di ba? Parang alam ko lang at the back of my mind na may mga certain na kind ng foods akong iiwasan, pero in practice, I'm not sure precisely what that means, eh, 'di ba? So, I guess my question is, hindi ba puwedeng ako na lang yung mag-diet sa sarili ko para hindi na ako magbayad ng professional? And ano yung advantage ng lalapit ako sa isang nutritionist, dietitian? In long-term success kasi, kung kailangan mo talaga mag-diet, we need dietitians. Kasi kung do it for your own ka lang, makikinig ka lang sa mga hindi certified, sa mga internet sources, pwede ka magkamali.
Eh, sa healthcare, pag nagkamali ka, may mga irreversible results na pwedeng tamaan yung organs mo, kaka-diet mo. Marami akong pasyenteng ganyan eh. Lumalapit lang sila sa dietitian kasi huli na. Yan yung healthcare Yeah. behavior, di ba? Yan yung theory. Lumalapit lang sila sa mga professionals kapag di na nila kaya. Kung afford and capable mo naman magpa-consult ka na sa mga dietitian. Kasi kami, we personalize nutrition on your own individual. Sabi ko nga kanina, depende yan sa kailangan mo, mga gusto mo. And of course, we do meal planning. So, pinaplan namin yung meals. And we do mathematics. We do statistics. Kailangan calculate sa ganito. And we have a support team for you. 'Di ba? Nabibigyan ka namin ng affirmation, may kausap ka, and parang may healthcare coach ka. Makakasama mo sa long-term journey mo. Kasi ang diet talaga, hindi ko ina-advise na short-term eh. Short-term tapos result mo gusto mo agad. Hindi. If you ever able to succeed, kailangan long-term yung thinking natin. Tsaka I think maraming nabasa na ako. Ito yung mga legit na mga medical journals na nagsasabi. Sabi nga nila yung mga successful na nagda-diet is sustainable tapos long term na may integrate mo sa lifestyle mo. Hindi yung ngayon gusto kong pumayat dahil pa summer mag-swimsuit ako. Pagkatapos nun balik ka sa dati, 'di ba, sir? Oo. Yun kasi yung harsh truth eh. Gusto natin ng panandaliang medication. Hindi gano'n kasi ang nangyari sa mga sakit natin, lifestyle. So meaning, kung nagkasakit ka ng yung 40s, 50s, dahil yan ng 20s mo pa. Simula pa nun, no? Nag-accumulate siya sa mga bad habits mo na hindi mo namamalayan. So, paano bawiin yung mga nawala? Paano bawiin yung mga nasira? We need time. We need Tama. time to recover, plan ahead, and be patient kasi ang pagkain, araw-araw kakainin mo yan. You just need to be flexible and be smart sa mga choices mo. Nating pressured naman. Wag yung depriving. Ayoko nung depriving na yan. Correct, sir. Kasi yung mga iba kong nakikita 'pag nag-deprive, banda sa umpisa motivated, sa bandang huli bibigay, eh. And then mas malala yung balik, 'di ba, sir? Kumbaga parang hilig mo ang tsokolate, isang buwan kang 'di nagtsokolate, 'pag nakatikim ka para ka ng Oo, hahaba yung bawi, yung bounce back mo eh. So, hindi talaga advisable. And when we say lifestyle kasi, Sir Mark, 'di ba? Sabi nga nila ang definition ng lifestyle, it's not just your habits, eh. It's the combination of all your habits over time, 'di ba? Yun ang lifestyle. Yun ang lifestyle. Okay. So, eto Sir Mark, konting chika lang natin I guess sa audience natin. Mahal ba magpakonsulta sa nutritionist dietitian? Speaking of price, hindi mahal. Kasi around 500 to 600 pesos. Okay. May consult ka na, which is may medical history, assessment ka na, may meal plan ka pa na Okay. pwedeng 3 days. Okay. So, may konsulta ka na, may bibigay pa sa yung meal prescription na pwede mong kainin up to 3 days. Okay. So, very, very sulit. So, 500 pesos is around the price ng mga general practitioner natin na Yes, doktor, no, sir. And ang maganda dito, yun nga, maliban sa konsulta, bibigyan ka na niya ng meal plan. Yes. Okay. Makikilala niya pa yung buhay mo, relationship mo sa food. Para hindi ka na Okay. magulo. Kumbaga personalized talaga sa'yo. Yes. Oo. Actually, tama kayo, Sir Mark, eh. Na-mention nyo kanina, minsan, kunyari, ngayong araw na to, motivated na ako mag-diet. Ano una mong gagawin? Tingin sa TikTok, Yes. tingin sa YouTube. Wala namang masama doon kasi Yes, marami rin talagang mga doktor, licensed professional dito, and silang lahat saludo tayo na nagse-share sila ng knowledge. Pero equally important to know is marami rin namang hindi, 'di ba, Sir Mark? And sa age ng misinformation tsaka ng AI, mahirap sumunod ng itataya mo yung kalusugan nang hindi mo alam kung lisensyado ba talaga yan. Yes. Nagiging harmful kasi. Wala nga mali, no? Tama ka, Sir Glenn, na information is free, is everywhere. Pero kailangan natin maging matalino sa pagpili kung nararapat sa atin. Kasi katawan mo yan eh. Tulad nga na sabi ko, nasa uli yung pagsisisi. No, nakain mo na, natry mo na, sabi na nung mga influencers, coaches na hindi certified. Yes, gumana sa kanila, pero hindi yung gagana sa everyone. Malakas loob nila mag-promote kasi gumana nga sa kliyente nila, sa sarili nila, sa ganda ng katawan nila. Pero pag in-apply mo yon sa mga maraming comorbidities, sa ibang may sakit, sa ibang edad,
hindi yung tutugma. Tama. Personalized po talaga yung health ng Sir Mark. Kasi, I think I remember yung medical director natin si Dr. So, sabi niya, minsan kahit sound yung advice sa dieting, paano kung may problema sa thyroid yung tao? Hindi Yes. gagana, 'di ba? So, mafo-frustrate lang yung tao, baka hindi na niya gustuhin mag-diet next time. So, kailangan talaga fit sa eksaktong state ng kalusugan niya and supported by tests, measurements, and yan ang isa sa mga area of expertise niyo, 'di ba, sir? Yes. So, yan. Eto, Sir Mark, kanina pa natin na mention yung salitang dieta, 'di ba? Tapos, And I know marami sa inyo na nanonood nitong Medico.ph ay may goals na mag-slim down ng konti because karamihan sa atin dito sa Pilipinas lalo na 'pag nag-eedad, medyo tumutungtong na sa overweight. Um, Popular sa inyo yung mga video namin tungkol sa pagpapaliit ng tiyan, pagpapapayat. So tatanungin natin ngayon si Sir Mark. Kumbaga real talk ito, Sir Mark. Between diet and exercise. I mean, we should do both ideally, 'di ba? Pero kung kayo ang tatanungin between sa dalawang 'yon, ano ang mas mabilis kung isa lang ang gagawin mo, magda-diet at mag-exercise, saan ka mas mabilis papayat? ayan, so doon na tayo sa tanong na isa sa mga controversial, no, ngayon is weight loss. And as a background of sports nutrition tsaka fitness coach before, ang diretsahang sagot ko naman diyan, kailangan nila yung isa't isa. Hmm. Diet and exercise, dapat nagwo-work both. Kapag diet ka lang, hindi sustainable, walang exercise. Pag exercise ka lang, hindi naman pwede. Kasi yung food mo, siya yung magbibigay sa'yo ng ano mo, guarantee magpapayat ka or papapalaki ka. So, kailangan dalawa sila. Dalawa talaga Yes, that's the important truth kapag gusto natin magpapayat. Dalawa sila. Kasi pag nag-diet ka lang, yes, short term papayat ka. Pero pag walang exercise, hindi yun marereti. Yun ang pinaka analogy natin doon. Marami kayong nakikita nag-diet lang, walang time mag-exercise. Kaya ka nga nag-weight gain kasi wala kang exercise eh. Because of the sedentary lifestyle. Because of the office setup. So, titignan mo lang anong solusyon is to move. 'Di ba? Lalo na sa mga patients natin, viewers na talagang nasa 40s, 50s, na wala na talagang time mag-exercise, you have to move. Kailangan mong gisingin, no? Yung muscles mo, painitin yung makina. Kasi madali na lang mag-diet pag nag-exercise ka, I guarantee. Talaga. Oo. And conversely, minsan naman kung exercise ka lang pero hindi mo inisip yung diet, minsan lalaki ka pa lalo, 'di ba, Sir Mark? Oo. Kaya ang solusyon diyan, both discipline ka dapat doon. And it comes down dun sa sinabi natin kanina ng lifestyle, collection siya ng habits over time, 'di ba, Sir Mark? Actually, anecdotally, kami dito sa company, nagkaroon kami dati ng free gym program, para sa mga tao namin para magpapayat. Konti lang yung naging successful. Kasi pupunta pa lang kami ng gym ng hapon, silang lahat nakabili na ng isang supot na pandesal, kinain na nila bago sila mag-gym. Ang nangyari, yes, nag-e-exercise kami and wala naman talagang pumayat. Ang totoo, lumaki pa yung mga Oo. iba, So, yun yung point ko. Dapat dalawa silang mag-work. 'di ba? Kapag isa lang nag-work diyan, pilay eh, 'di ba? Kumbaga sa paa dapat dalawa yan, Dapat dalawa yan. Lalo na kapag capable ka pa mag-exercise, gawin mo na. Kaysa dumating yung time na hindi na talaga kaya ng katawan gumalaw, magbuhat, yun, diet ka na lang alone, 'di ba? So maganda na if may opportunity pa kayong gumalaw, kasi ang advice lang namin diyan tsaka ng World Health Organization, 30 minutes a day, no? Cardio, Exercise. brisk walking, pwede na yun. Okay. Just to pump your heart, pawisan ka konti. Basta move ka lang ng move. Tsaka kung iisipin mo, Sir Mark, nag-evolve naman ng tao na hand in hand yang mga yan, 'di ba? Kumbaga nung panahon pa ng mga caveman, hindi ka kakain kung hindi ka mamimitas ng prutas, hindi ka magha-hunt ng mga animals, 'di ba? 'Yun, physical exertion bago kumain. So, exercise plus diet, kumbaga 'yun ang disenyo ng tao. Yan naman yung naging issue natin sa modern times ngayon. Nung pumasok yung food processing, after ng industrial age, no, yung tao hindi na gumagalaw compare before ng mga caveman. Lalo na ngayon, sir, puwedeng i-deliver lahat sa'yo. Oo, instant. Instant everywhere. Kumbaga
daliri mo na lang ang gagalaw kasi itatap mo lang sa phone mo. Ayan na Yun. yung delivery ng pagkain. Yes, nag-shape yung mind natin na instant dapat ganito, dapat ganyan. So, yun yung una nating baguhin talaga, yung mindset when it comes sa weight loss. Ayun, super dami nating natutunan tungkol sa nutrition, dietetics, kumbaga anong ginagawa ng mga professionals dito kagaya ni Sir Mark. Siguro to close, ang last nating tanong is kung nag-decide na kayo na kumonsulta sa isang nutritionist and dietitian, whether it's for health reasons na may sakit sila or gusto nyong, to look better, to feel better with a lighter frame, kumbaga, saan po mahahanap ang mga nutritionist dietitian, Sir Mark? And if ever kayo, yung gusto nilang maging nutritionist dietitian, paano nila kayo makakontak? Sa mga naghahanap ng mga nutritionist, dietitian na certified, you may look online, anything na nagko-consult ng platform online, na marami dyan. Pero make sure na legit yung page, tsaka yung license nila. Kailangan to make sure. Then, if kailangan talaga, pwede kayo pumunta sa mga hospitals po. Then, sa mga private practicing tulad ko po, mahanap nyo po ako sa Villa Medica. So, yun po yung clinic ko ngayon. Naka-flash screen na po yung number ko, 099-555-12928. Kung kailangan nyo po ng tulong nutritionally, pati po sa email ko, vicentemark.18@gmail.com. At specifically, ang scope ng practicing ko, pwede po mula bata hanggang pagtanda. Sa pediatrics, meron po ako sa autism, no, sa mga may disorder po. Pwede rin po sa mga sports nutrition, sa mga athletes. Ganun na rin po sa obesity, weight loss, sa mga may CKD po, diabetes, tsaka mga lumalaban po sa cancer. Okay. Super dami ng range. So kung yun nga, may karamdaman, gusto lang mag-slim down, pwede po kayong mag-consult kay Sir Mark. Kung hindi naman, kung gusto niyo mas localized, I guess, ng konti sa inyo, pwede ka rin tumingin sa mga hospitals. Usually, sa information pa lang masasabi na nila kung kailan ang schedule, di ba, Sir Mark? Yes po. Okay. With that, close muna natin. This is Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our nutritionist and dietitian, Mr. Mark Vicente. So, kami nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!